Okay, sa puntong ito. Oo, Audrey, may tanong ako sa'yo. Meron ka na bang pupuntahan ngayong tag-init o ngayong summer? Wala pa. Wala pa. Nako, para pag-usapan yan, meron tayong special na guest para bigyan tayo ng idea kung saan pa tayo pwedeng pumunta this summer season. Makakasama po natin si Mr. Cesar Cruz of Tour Operators or Philippine Tour Operators Association. Good morning, sir. Magandang umaga po. Welcome back, sir. Ay, salamat. Welcome back. Oo. Thank you for having us. Having me again here. Kapag summer, Pag summer ako na. Siguro, sir, first question is, kamusta na po bang turismo dito sa ating bansa? As far as tourism is concerned, the fun still continues. Masigla ang turismo sa atin, especially ang ating domestic tourism. Nahit na natin ang target for 2016. So, nag-increase na naman tayo ng budget, no? Sa mga foreign tourists naman natin, although hindi natin na-hit yung number of heads, but we are hitting, we are actually nadalagpasan natin yung tourism receipts na na-receive natin ngayon dito sa Pilipinas mula sa ating mga foreign tourists. Ano po yung naobserbahan nyo? Kasi last year, nung summer last year, nagkaroon na rin po kayo ng fan caravan, ano? Ano po yung naobserbahan nyo? Dumarami po ba yung mga foreigners na nagtutungo sa mga tourist destinations natin? Oo, marami na sila talaga ngayon at we were able to tap several market na. Hindi na lang tayo mga traditional market na from US, from Europe. Meron tayong mga nasa Central Europe, meron tayo dun sa mga former Soviet bloc countries. So, tapos pagdating naman sa region natin, sa ASEAN region, nag-i-increase ang ating mga ASEAN region na visitors na rin sa Pilipinas. So, as far as the market is concerned, medyo na-diversified na rin ang mga market natin pumupunta rito sa Pilipinas. Ayun ang maganda, no? At syempre ngayong tag-init o ngayong summer, balita ko meron po ulit kayong caravan. Saan naman po iikot itong caravan na ito? For Visit Philippines 2015 kasi, ang PhilTOA, ang Philippine Tour Operators Association, ang contribution namin sa tourism is mag-run itong 5 major caravans sa Pilipinas. Natapos na namin sa Cordillera. Ngayon naman sa April, tamang-tama ito para sa summer. At tapos yung mangyayaring event na malaki dito sa atin, yung Madrid Fusion, gagawin natin yung Southern Tagalog Culinaria Caravan. Wow! Bakit po Culinaria Caravan? Kasi ang Culinaria Tagala ay kung sasabihin natin, ito ang pinaka talagang magdidepict ng napakagandang Philippine cuisine sa atin. Kasi ito yung halo-halo na mismo. So, para dito sa Southern Tagalog Culinaria Caravan, ifo-focus natin dito sa Tagala cuisine. So, ito ang buong leg na 4 nights, 5 days, that is from 25 to 29, magsisimula ito sa Cavite, dun sa makasaysayang bayan ng Kawit. Pagdating doon sa Kawit, magkakaroon sila ng Magdalo breakfast. Pamilyar tayo sa Magdalo, no? So, ibig sabihin nito, ipipresenta rito yung mga kinakain siguro ng mga nasa height tayo ng ating revolutionary movement noon. Mula doon, pupunta tayo sa Tansa. Siguro sa Tansa, hindi natin masyado naririnig ang Tansa, no? Pero dito sa Tansa, andito yung mga original na pansit palabok, andito yung mga bake shop, tapos andito yung Calle Real na nagbibigay ng nagsisilbi ng mga iba't ibang klaseng pagkain. Tapos didiretso yun ng Amadeo, tapos sa Indang, andito yung mga plantasyon ng mga kape natin sa Pilipinas. Kaya kung familiar... Sa Batangas na po ito. O Cavite pa rin. Indang medyo malayo yun. Paket ka ng Tagaytay, mag-overnight ng Tagaytay. Tapos noon, kinabukasan, pupunta ngayon sa makasaysayang bayan ng Taal, Batangas. So para po itong package, ano? Package siya. Mula doon, pupunta yun ng Laguna, sa ikatatlong araw. Tapos susuyurin ang Nagcarlan, Liliw, Mayay, tapos Lukban, tapos Tayabas, yun. Saan po yung kumbaga yung last leg nung caravan? The caravan always ends with a party. So ang ating ang last destination ng caravan ay sa Laia, Batangas. Akala ko pupunta pang Bicol. Bakit po party? Ano pong activities dito? Ano po Kasi ang caravan natin, ang konsepto niyan talaga is maging masaya ang paglalakbay sa Pilipinas. So ibig sabihin
Pilipino, miski nagbibiyahe ka ng mahaba, hindi ka mabubore, hindi mo mapapansin mahabang biyahe. Una-una pagka nagko-convoy, imagine mo yung mga 20 vehicles, nagko-convoy kayo, merong police escorting yung point to point. Pagdating mo dun sa bayan, na doon si mayor o na doon si governor, sasalubong sa iyo na may kasama pa mga sayaw-sayaw yan, i-stampa niya yung passport ninyo. So ikaw na nagbibiyahe, isang participant dito sa caravan, ang feeling mo talaga very VIP ka. Sa mga LGU heads naman, bali pinasa namin dito kasi yung seguridad tsaka yung safety ng mga participants. So sila yung, by being there during the welcome reception, they're already taking that responsibility, welcoming the participants and as if telling them, you are in my area, you are safe here. Alam mo, isa to sa mga sumasalamin sa mayamang kultura natin, That's ano? right. Yung hospitality ng mga Filipino. Pero po, halimbawa kami ni Carla, hindi kami makasama sa caravan, ano? Pero gusto namin mapuntahan yung last leg ng inyong tour. Mali din po ba yun? That's right. Ano yan, kasi 4 nights, 5 days siya. So ginawa namin, binirek namin siya into 2 legs para maging 2 nights, 3 days. So halimbawa wala kang panahon para gawin niya ng 4 nights, 5 days, pwede mong gawin yung first leg, which will cover Cavite and Batangas. Tapos noon, pwede ka nang umuwi ng Manila. Tapos naman, kung gusto mo naman yung pangalawang leg, ito yung magsisimula ng San Pablo, Laguna. Ito yung pupunta ng Nagcarlan, Dili, tapos hanggang Quezon na mag-e-end ngayon sa Batangas. So pwede mo siya i-break into 2 nights, 3 days yung legs. Ayun ang maganda. Pero ito po ay from, kailan po ulit? 25 to 29. Bakasyon na yan eh. At saka mura siya. Mura siya. Up to 70% off. 70% Hindi off lang ba? yan. Para dun sa ating kasing caravan, meron ka kasing option para magdala ng vehicle mo. Okay. You can drive your vehicle kung may bago kang SUV or kotse, gusto mo mag-road tripping ng konti. Imagine mo yung presyo natin para sa 2 nights, 3 days. Pwede magsimula yan sa halagang 3,000 pesos. Kasama yung accommodation mo, tapos yung pagkain mo for 2 nights, 3 days. No? Breakfast to breakfast yan. Ngayon, siyempre, kung hindi ka magdadala ng sasakyan mo at gusto mo yung hotel, mapapamahal ka ng konti. Pero, as I was saying, if you opt to stay in a campsite, tapos pero andun na yung mga pagkain mo, magsisimula ang pakete mo ng mga 3,000 pesos. Ayun. Absolutely. Oo, ang maganda dito sa caravan na ito ay pinupuntahan nila yung mga lugar o yung mga tourist spot na hindi masyadong napupuntahan ng mga turista. Tama ka doon. Diba po, parang, again, hindi lang mga historical sites, pati yung mga pagkain, yung mga kultura nakikita natin. Tsaka Pero, yung mga kakaibang activities mga nila, hindi na kakaibang normally activities. That's right. Ako naman gusto kong itanong, siguro sa future plans, meron po ba tayong balak na lumabas ng Luzon? I mean, puntahan po natin ang Visayas or may caravan po ba tayo Lima yung sa caravan Visayas? natin. Isa lang to sa mga caravan. Sa susunod dito, lima. pupunta to ng Visayas. Ito yung island hopping caravan natin that will cover now Bohol, Cebu, and Boracay. Pagkatapos noon, pupunta yun ng Bicol, magsisimula sa Naga, up all the way to Matnog in Sorsogon. Yes, Matnog is a very Babalik ulit yan nice. sa Luzon para gawin naman natin the heights and plains of Central Luzon that will cover now the province of Benguet, including Baguio, all the way down to La Union, Pangasinan, tapos Zambales. So, it will cover the entire Philippines. And next year, mas marami pa tayong caravan na yun. Alam niyo po, itong PhilTowa, malaki ang contribution, lalong-lalo na sa sinusulong ng DOT na It's More Fun in the Philippines. Yes. Ano? Dahil napapakita natin dito yung mga hindi common na mga lugar na puntahan ng mga turista. Oo nga, totoo. Alam, Ito kasi yung advokasya ng asosasyon at para sa darating na September, yung aming 26 Philippine Travel Mart, yung mga nanonood sa atin ngayon, if they want to avail more of this discounted packages for Philippines, pumunta lamang sila sa SMX Convention Center September 4 to 6. Okay, sir, para lang po sa mga kaalaman ng ating mga boss na interesado dito sa may fun caravans, ano? Paano po sila makaka-contact through phone at saka sa mga, meron din po bang website? Kami kasi ngayon sa asosasyon is we're going paperless transaction. The best way to contact now is through our website, which is www.philtowa.com. Mula doon nakikita na nila lahat ng mga linkages, mga pakete ng caravan, pati presyo. You can also register online. Pwede ka nating magbayad online. ayun, pwedeng-pwede yan sa mga turista na galing sa ibang bansa, mga balikbayan. Ako, pwedeng-pwede nyo na po i-check to. Correct. Again, it's www.philtowa.com.
philtoa.com. Yun lang. Pagka pumunta ka na dun sa website na yun, lahat na ng informasyon at kung gusto mong mag-book immediately, just register online. Ayun. Okay, napakaganda. sa ating mga boss na nanonood ngayon, hinihikayat po namin kayo na puntahan itong mga lugar na to, no, at kilalanin yung ating mayamang kultura. Naku, Aldi, malapit na ang bakasyon. Sana maka-join tayo, makasama tayo, makiisa tayo sa caravan na ito. Ngayong umaga ulit ay nakasama po natin si Mr. Cesar Cruz of Philippine Tour Operators Association. Maraming Next salamat. summer ulit. Next summer ulit. September. Yes, please Oo. join us. At saka sa caravan. Oo You're naman. invited kayo. Seriously. Yes. Pwede yan sa one night. Seriously, gusto rin po namin. Ayun, sige. Okay, Thank dyan lamang you po so kayo much. dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.